Formal na ngang nagsampa at nagpunta ang mag-amang Nino Mulak and Sandro Mulak sa NBI upang dito nga ay kasuhan na ang dalawang sinasabi ni Sandro na gumawa sa kanya ng hindi karapat-dapat. Anak ni Nino Mulak na si Sandro naghain na ng reklamo sa NBI laban sa dalawang individual na hindi nga daw pinangalanan. Yan ang naging update ng 24 oras ng GMA. Pero nakalagay sa taas, Sandro Mulak files complaint against two individuals at NBI. GMA News reveals accuse us, Richard Cruz and Jojo Nones. Anyway, yan nga ngayon ay tulong ng social media kay Sandro Mulak. Dahil nga marami ang magpo-post nito, magre-repost, magtatag at magbibigay ng suporta sa mga naaapi, ay malaking bagay nga ito kay Sandro. Dahil ang simpatya ng netizen ay nasa kanya. Dahil siya naman talaga ang nagawa ng di maganda. Kahit ano pang reason, yan ay akala nila nagpa-booking. Hindi mo dapat ginagano ng isang tao na baguhan pa lang sa showbiz na tila walang mairereklamo dahil pwede mong sabihin na pasisikatin mo, basta ganito, basta ganyan, or baguhan ka, dapat ganito. At dahil sila ay matataas sa nasabi nga pong posisyon sa GMA. Well, ayon sa ilang netizen, dahil napagkamalang booking, hindi nila inisip kung ito ba ay anak ng artista or baka breadwinner ito. So, hindi nila ina-expect na si Sandro ay anak ni Nino Mulak na may kaya sa buhay. So, ibig sabihin, hindi breadwinner si Sandro. Kaya kahit mawala siya sa GMA Network or hindi na siya mag-artista o paalisin na siya, ay mabubuhay ito kahit wala siyang karir. Kaya naman mas pinili ni Sandro na ilahad sa social media ang kanyang na-experience at matuldukan ang mga ginagawa ng mga boses sa mga baguhang artista. For sure daw kasi, hindi lang kay Sandro nangyari ito, marami pa. Kaya naman nagulantang ang marami nang biglang lumantad muli ang nasabi nga pong singer ng Pinoy pop superstar na nanalo na si Gerald Santos matapos ang nangyari kay Sandro. Say ng mga netizen, hoping for the best outcome for you. Sana mentally and emotionally you get better. All the best to you and all sexual assault. Sana ma-inspire yung mga iba pang victims na lumantad na. This cycle of abuse must stop. He seems like a decent and educated guy para sabihin ng dalawang accused. Akala kasi namin pa-booking. And really, sa GMA Gala pa ka talaga kukuha ng booking? Para mo na rin sinabing it's not the first time it happened in the stations, even Gala. He is studying in a reputable university. Halata rin naman the way he speaks na may pinag-aralan siya at pinapaki ng maayos. Pinalaki ng maayos. Every GMA Gala, much na tong incident na to or maa-attach. Kaya nga kaloka sikat ang tatay, sikat ang pamilya tapos mayaman sila pa booking. Akala bakit hindi muna nila sinigurado? Sana makulong. Huwag yung i-dismiss lang porket malalaking tao ang suspects. Na those two are nobody compared to the so-called Manila elites. Mayaman sila, Nino Mulak. Naiirita ako sa kakadiin nila ng independent contractors. Depend naman sa GMA ng isang netizen, kung si independent contractors naman talaga, kung di ka employee ng company and you pay your own taxes, contractor ka lang talaga. Focus on what's more important to get justice. Hindi yung masyado kang apektado sa term na yan. Say naman ng isang netizen, resident GMA writers at creative consultants ng GMA naging independent contractors. Masyado kang affected sa term na yan. Di yan ang issue at importante ngayon. Ang importante makuha ng victim ang injustice. Napapaghalata kang anti-GMA at wala talaga kay SM. Sino man ang ilan, kahit naman ibahin pa nila ang posisyon ng mga yan, identified sila as part of GMA. Dekada na sila sa GMA, dami na nilang nagawang shows. Sa anong big deal, executive or not, it won't change anything. Tuloy ang kaso, and managot ang dapat managot, mas concern mo pa yan compare sa biktima. Anyway, mukhang hindi na nga mangyayari pa ulit ito o kung meron man ay sobrang mag-iingat. Pero sana nga matapos na dito ang hindi magandang ginagawa ng mga boss sa mga bagong talent. Yan ang ating showbiz snap update. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners.